So, dito sa una, Munday Ichi, yung sa ano no, sa liter dito. So, kunokotsu wa, yan. Si yung sagot dito, design ga amari yokunai desu. Kung nakapagpasa kayo ng ano dito, kung nakagawa kayo ng assignment dito, pwede niyo kung sabayan ng check, no? Sabayan ng check dito. So, kunokotsu wa design ga amari yokunai desu. Si yung sagot dito no, sa pinakauna. Ibig sabihin yung design daw ng sapatos na ito ay hindi masyadong maganda. No? So, nibang koko wa tapos kutsu ga chuto fubin desu. Koko wa tapos kutsu ga chuto fubin desu. Ibig sabihin, yung transportation daw dito medyo inconvenient, no? Medyo inconvenient siya. Sangbang wansang no spichi wa yumuwa ga arimasu ne. Yung G, no? Yumuwa, yumor, no? So, ibig sabihin dito, yung speech daw ni Mr. Juan ay may halong biro, no? Humor kasi ibig sabihin ng yumuwa, no? So, yung bang kino, yakyu no. Tapos, si Aiga, arimasta ka. F, no? Yung sagot dito sa 4. Ibig sabihin, meron bang larong baseball kahapon? No? So, go bang Tokyo no, Shikatetsu no, Asa no. Tapos, ratio. Ay, dito no. Ratio wa sugoi desu. Ibig sabihin, yung yung ano daw, yung subway train daw doon sa Tokyo pag rush hour sa umaga ay napakaraming tao, no? So ay yung sagutin dito, no? Ratio is ibig sabihin rush hour, no? So sa 6, Natsuya Sumini. Yan. Natsuya Sumini. Tapos yung sagot is D. Arubaito o shitai desu. Ibig sabihin, gusto niya daw tawag dito, part-time job sa summer, no? So D yung sagot dito, no? So nanabang Shinsino. Shinsino. Tapos ohanashi wa totemo yaku ni tachimashita. So B, no? B. So, ibig sabihin, yung sinabi daw ni Sensei ay napaka-useful, no? Useful. So 8, Hachibang, mayasa, radyo de, igo no, news o kikimas. Ibig sabihin, tuwing umaga daw, tuloy tayo dito. Mayasa radyo de, igo no, tapos news o kikimas. Tuwing umaga daw ay nakikinig daw siya ng news dun sa radyo na English news, no? So, nibang, Matsumoto-san wa nanji goro kimasu ka? So, naka-plain form to dito kasi yung mas pattern natin nung Bernis is dapat yung yung verb doon is naka-plain form, no? So, yung tanong, Matsumoto-san wa nanji goro kimasu ka? Mga anong oras daw dadating si Mr. Matsumoto, no? So, Juji goro, tapos kuroto umoimasu. Siguro dadating siya around 10. Nibang, Toshiokan wa kyo yasumi desu ka? Ibig sabihin, rest di ba ng ngayon, ng library or wala bang open ngayon yung library? Iye, yasumi janai to umoimasu. Ibig sabihin, no, I think hindi naman siya, open naman yung library, hindi naman siya nag-rest day. Sangbang, isang wa tabako o sumas ka, si Miss A po ba is naninigarilyo? So, iye, suwa na ito, umoimasu. No? So, ito is magiging
magiging knife form, no? Knife form, clean form. Tapos, yung bang, sato sangwa, dokusin desu ka? Si Misato po ba ay single? Dokusin dato umoimasu. So, ito is a noun. Before ka mag-to umoimasu, magda ka muna. No? Noun, dato umoimasu. No? So, dokusin dato umoimasu. Oh, I think single siya. So, gubang, Bocho wa mokori o yumimasta ka? Ibig sabihin, nabasa na ba ito ng section manager? Mo, yun dato umoimasu. Ibig sabihin, I think nabasa na niya. Pero kubang, kuno seryo wa yaku ni tachimasu ka? Itong documents ba nito is useful? Totemo yaku ni tatsu to umoimasu. Oo, I think napaka-useful niyan. So, nanabang, shikin wa muskashikatta desu ka? Mahirap ba yung exam? So nani muskashi ko nakata to umoimasu. So, hindi naman siya ganon kahirap. I think na hindi naman ganon siya kahirap, no? So, hachibang, Nihon de doko e ikitai desu ka? Sa Japan daw is saan daw yung gusto mong puntahan. So, Hokkaido e ikitai to umoimasu. I think I want to go to Hokkaido, no? So, Kyubang, Mira-san wa Ito-san o shite imasu ka? Ibig sabihin, kilala ba ni Mr. Miller si Miss Ito? Tabon, shiranai to umoimasu. No, I think hindi niya kilala. So, yun yung yun yung sagot dito sa Munday ni. So, sangbang, Munday sang no ichi. So, dun sa sa disyo, yung diba, kung naalala niyo yun, yung diba, nung Bernes. So, Karina-san wa, yun, Karina-san wa, aryuga ko si disyo? Diba foreign student si Miss Karina? Aryuga ko si des. Oo, isa po siyang foreign student. So, nibang, kunokari wa, kara disyo? Di ba maanghang tong curry na ito? Yung dish yun dyan nung Bernes yung, di ba? Di ba maanghang yung curry na ito? Sunani, karakunay desu. No, hindi naman siya ganun kaanghang. No? Karakunay desu. So, sangbang, Kino, Maria-san ni atta desyo? Di ba nakita kayo ni Miss Maria kahapon? So, ay masindista. No? Ay masindista. No, hindi kami nagkita. Yung bang, shutsu wa taihin desyo? Shutsu wa taihin datta desyo? Ibig sabihin, di ba, dito, di ba mahirap yung business trip? Chuto, taihin desta. Oo, medyo mahirap siya. So, gobang, asta mo, kuno pasokon o sukaw desyo? Ibig sabihin, di ba bukas gagamitin mo din itong computer na ito? Tsukaimasu. Oo, gagamitin ko. So, rokubang, pasuputo o mote kita desyo? Pasuputo o mote kita desyo? Ibig sabihin, di ba nadala mo yung passport? So, mote kimasen desta. No? Ibig sabihin, hindi ko nadala. No? So, yun yung sagot dito sa Munday sang ichikara roko made. Tapos yung bang, Munday yung ichikara go bang made. So, particles. So, doko de kukusai kaigi ga arimasu ka? Ito yung nung Bernes na kung saan iniheld yung isang yung isang meeting, events, kung anong klaseng events man yan. So, ibig sabihin, saan daw i-held yung summit, no? De, tapos ga, no? So, doko de kukusai kaigi ga arimasu ka? No? Saan daw i-held yung summit, no? So, nibang,
Gaku ni shukudo ga arimasu ka? Ibig sabihin, meron po bang meron po bang canteen doon sa school, no? So, sangbang doko de pati o shimasu ka? Ibig sabihin, saan daw sila magpa-party? No? So, de tapos o. Yung bang tapos dito, pati de Sato-san no tomodachi ni aimashita. So, de tapos ni. Ibig sabihin, nakita daw sila sa nakita daw sila sa kaibigan ni Misato doon sa party. So, gubang, kaigi de nani ka ikin o iimashita ka? So, ano daw yung So, meron po ba daw siyang sinabi doon sa meeting na opinion niya? So, dito no tapos So, yun yung sagot dito no sa munda yung ichikara gubang mali. So, dito sa sa number 5. Ito yung sinabi no. Yung toimasta yung sinabi. Yung naalala nyo ng Bernes no. So, skini ikimas. Tapos, bisang wa skini ikuto iimasta. Ibig sabihin, sinabi ni Mr. B na dito, pupunta daw siya sa skating. No? So, yun yung ibig sabihin dito sa number 1. Si, Asuko to Ryoko shitai desu. So, Sei-san wa Ryoko to Ryoko Sei-san wa Ryoko to Ryoko shitai to iimasta. Ibig sabihin, sinabi ni Mr. C na gusto daw niya mag-travel na kasama yung pamilya niya. Sangbang, hun o yundari ongako kitari shimasu. So, D-san wa hun o yundari ongako kitari suru to iimashita. Ibig sabihin, sinabi ni Mr. D na nagbabasa daw siya ng libro at saka nakikinig ng music. No? Yung bang, ripoto o kakanakiriba narimasen. So, isang wa ripoto o kakanakiriba naranai to iimashita. Ibig sabihin, sinabi ni Miss E na kailangan niya daw gumawa ng report, no? So kung marunong kayo dun sa plain form, madali lang kayo makakasagot dito no? Yung plain form, no? Dito naman sa number 6, kailangan talaga i-review yung pinaka previous pattern, no? Kasi mahirap yan pag nakalimutan yung plain form, hindi ka makakarelate doon sa mga sinasabi ko dito. Plain form to no? So, dito naman sa number 6, Mundai Roku, yung sa mga adverbs, no? So, saikin, karada no chushi wa do desu ka? So, kumusta daw yung, yung pakiramdam ng katawan mo recently? Yung saikin, no? Yung ibig sabihin dito. Yung sagot dito. Nibang, Karina-san wa honto ni ii hito desu ne. Ibig sabihin, si Miss Karina daw ay talagang napakabuting tao. Honto ni, no? Yung sagot. Sangbang, koko wa boka ga suna ni takakunai desu. Suna ni takakunai desu. So, ibig sabihin, yung bilihin daw dito ay hindi naman siya ganun kamahal, no? Hindi naman siya ganun kamahal, no? So nani yung sagot dito. Yung yung salitang hindi naman ganun kamahal. Yung bang, tawapun sang wa kitto daigaku ni hayro koto ga dekiru to omoimasu. So, kitto dito, no? Yung sagot. Ibig sabihin, sure siya na makakapasok si Mr. Tawapun. Sure siya na makakapasok si Mr. Tawapun sa university. Makapag-enroll siya sa university. No? So, gubang, asta no saka no shiai wa. Tapos, tabon, kang koko ga katsu to omoimasu. So, tabon yung sagot dito. So, ibig sabihin, siguro yung mananalo sa laro bukas sa soccer ay yung Korea, no? Korea kang koko.
Soro ko bang? Guputa sang mo isu ni umatsuri ni iko disyo. Di ba sasama din si Mr. Guputa doon sa pista? Mochiron ikimasu. So ibig sabihin, oo naman sasama siya, no? So yun yung ibig sabihin dito, no, sa yun yung sagot sa Mundairuko. Mga adverbs na yun. Tapos dito naman sa nanabang, asta, amiga, furuto, umoymas ka. Ibig sabihin, do you think na ulan bukas? Pag yung sagot mo, hi, amiga, furuto, umoymas. Pag pag-iye naman, iye, amiga, furanai to, umoymas, no? Naka-knife form na yun eh. Yung verb dito, no? Naka-knife form, clean form, no? So, dito naman sa number 2, Genku wa Nichiyobi. Yasumi desu. Di ba close yung bangko pag linggo? Pag yung sagot mo yes, hai, yasumi desu. Pag iye naman iye, yasumi ja arimasen. No? Sangbang, Byoki no tomodachi ni nanto iimas ka? Ano daw yung sasabihin mo pag nagkasakit yung kaibigan mo? No? So, udaiji ni to iimas. No? Yung nandito, yun lang yung papalitan eh. No? Udaiji ni to iimas. Ibig sabihin, magpagaling ka ang sasabihin. No? So, yun yung dito, no? Sa 21. At least, na-review natin yung natin, yung di-discuss nung Biyernes. No? So, ngayon, mag-discuss tayo ng 22 na. So, wala namang tanong dito. No? Si Mariel Sang, wala kayong tanong dito, ma'am? Wala naman. O si Maricel Sang, wala kayong tanong dito? Wala po. Wala. Wala po, sensei. Wala. Si De La Cruz? Julian? Wala po. Wala. Siguro naintindihan naman yun, no? So, prosita doon sa 22. Mahirap lang yung diniscuss ko na yun pag hindi mo familiar yung previous pattern natin. Pero okay lang yan kasi may may video naman yung pinasa ko doon sa Google Drive, no? Yung isang link na yun, doon ko nilalagay yung mga video na nire-record ko. For example, ito, naka-record to, no? I-upload ko mamaya, automatic, check nyo to mamaya, andun na to doon, no? Kasi, naka-folder yun eh, no? So, dito is noun modification tayo. So, yung topic natin ngayon is about dun sa noun modification, no? So, in Japanese, whatever modifies a word, whether it's a word or a sentence, it always comes before the word to be modified. Here you learn another way to modify nouns. So, yung nouns daw, ma-modify mo siya o mabago yung basa niya. Depende dun sa ikakabit mo sa kanya, no? For example, no? Yung example, utsi. Yung utsi is bahay. No? I-modify natin yan. Noun yan. No? Para mas maintindihan natin kung ano yung sinasabi dito, no? Kung paano mag-modify ng nouns. For example, Tanaka-san no? Tanaka-san no utsi. Bahay ni Mr. Tanaka. So, yung involved dito, no? Is a noun. Verb ay adjective. Na adjective. Pati yung na adjective mo. So, ito yung involved pag mag-modify ka ng noun. For example, dito sa noun.
Tanaka-san no uchi, bahay ni Mr. Tanaka. Ito is ito is tumutukoy doon sa noun kasi si Mr. Tanaka is noun yan eh. Pag noun siya, huwag kalimutan yung no, no? Pag noun plus noun, may no sa gitna. No? So, another example dito is a verb. Tateru, uchi. Ito is verb na naman to. Pero yun pa rin yung noun na gagamitin natin kasi ito lang yung minumodify yung uchi na yan. Ibig sabihin, yung itatayong bahay. Ay adjective, for example, atarashi. Uchi. No? Ibig sabihin, bagong bahay. Na adjective. No? Na adjective, for example, kirei. Na uchi. Magandang bahay. No? So, ibig sabihin ng noun modification, no? Yung noun dito yung uchi. Mababago yung ano niya dito, yung basa niya dito, depende dun sa ikakabit mo sa kanya. Yan. Tanaka-san no uchi, bahay ni Mr. Tanaka. Tateru uchi, yung itatayong bahay. Atarashi uchi, bagong bahay. Kiri na uchi, magandang bahay. Huwag lang kalimutan, pag naka-na adjective, may nasa gitna. No? May nasa gitna before ka pag mag-noun. No? Dito. Mira-san no uchi. Ibig sabihin, bahay ni Mr. Miller. Atarashi uchi. A new house, bagong bahay. Kiri na uchi, magandang bahay. No? Hindi nga lang nilagay dito yun eh. Yung verb, no? Yung verb, kasama yung verb eh. No? So, kaya lang dito sa part na to, sa noun, apat yung dapat mong i-consider. No? Hindi basta-basta na ganun lang yun. Ito yung nakapaloob sa kanya, no? Sentence positive. So mag-example tayo ng isa pa. I-ano natin to. I-apply natin to, no? Yung apat na tenses niya. For example dito sa noun. Hito. Ibig sabihin tao. No? Hito is tao. No? For example, yung ano natin, correct. Yung noun natin. Salita, no? Present tense positive. Ikuhito. Diba? Ano lang to, tawag dito? Ano ba yung sa sinsi? Sinsi no hito. Yan. So pag noun plus noun, no? Naka-no siya, huwag kalimutan yung no sa gitna. Ibig sabihin, ang mga teachers na tao. No? Tapos, sensei, janai, hito. Yung no na yan, dito lang siya pwede sa present tense positive, no? Pagdating dun sa tatlo, bawal na siya. Bawal na siyang lagyan ng no. So, naka-negative, sensei, janai, hito. Ibig sabihin, ang mga hindi teachers na tao. No? Past tense positive, no? Sensei, data, hito. Nakamodify yung hito dito, no? So, sensei, data, hito. Ibig sabihin, ang mga naging
teachers na tao. No? Negative, sensei, janakata, hito. Ibig sabihin ang mga hindi naging teachers ng mga tao. No? So, yung tinutukoy na nandito yung sensei. No? Dito naman tayo sa verb. For example, yung verb natin is ikimas. Yung pupunta. Dapat naka-pinform. So, present tense positive dun sa ikimas na naka-plain form. Iku hito. Hito yung ano natin dito eh. Hito yung mini-modify natin dito eh. No? Hito pa rin to. Tapos yung isang noun dito na nilagay ko yung sensei. Teachers. Yan. Iku hito. Ibig sabihin, ang pupunta na tao. No? Tapos, present tense negative ng iku. Ikanay. No? Hito. Sabihin, ang mga hindi pupunta ng mga tao. No? Past tense positive. Ita hito. Ibig sabihin, ang mga pumunta ng mga tao. No? Ang mga pumunta ng mga tao. Past tense negative. Ika na, kata, hito. Ika na kata, hito. Ang mga hindi pumunta. Ang mga hindi pumunta ng mga tao, no? Verb ko dito na no, in example yung ikimas na naka-plain form, no? Dito naman sa adjective, ganoon pa rin, hito pa rin yung i-modify natin. Kaya lang adjective yung ginamit natin, no? For example, atamagai. Atamagai. Ibig sabihin ng atamagai, matalino. No? Matalino. So, present tense positive, atamagai, ito. Ibig sabihin ang mga matalinong tao. No? Ito, nakakunay siya. Yung kunay. Special sa ay adjective. No? Tapos hito. Atamaga, yokunay, hito. Ang mga hindi matalinong tao. Ang mga hindi matalinong tao. No? Ito naman sa atamaga, yukata, hito. Yan. Atamaga, yukata, hito. Past tense positive na doon sa i. Ibig sabihin, ang mga matalinong tao. Dati. Past tense eh. Yan. Tapos sa negative niya, past tense negative, yoku nakata. Kata. Yan. Ibig sabihin, ang mga hindi mataling tao dati. Yan. Ang mga hindi matalinong tao dati kasi past tense yan eh. No? So, yun yung sa ay adjective. No? Dito naman sa na adjective, yun pa rin, hito pa rin yung ano natin. No? Iba-iba nga lang yung kinakabit sa kanya. For example, yung
adjective natin is Yume. Ibig sabihin ng Yume is sikat, famous, no? Pagdating sa na adjective, huwag kalimutan nyo ano, no? Huwag kalimutan nyo na. Hito. So, Yumi na hito, no? Dito sa so, Yumi na hito, ibig sabihin, ang mga sikat na tao. No? Yung na, no? Huwag kalimutan. About lang yan sa present tense positive. Hindi kasama yung tatlo. No? Hindi kasama yung tatlo na yun. So, Yume, Janay, yan. Yume, Janay, hito. Ang mga hindi. Yan. Ang mga hindi sikat na tao. Past tense positive. Yumi datta. Ibig sabihin, ang mga naging sikat na tao. Yan. Ang mga naging sikat na tao. No? Past tense negative. Sorry, nakalimutan yung hito. Yumi janakata hito. Ibig sabihin, ang mga hindi naging sikat na tao. Hindi. Ang mga hindi naging sikat na tao. So, yun yung ano dito. Tatandaan nyo dito, no? Pag mag-modify ka ng noun, apat, no? Apat yung tinutukoy. Noun, verb, ay adjective na adjective. Tapos, i-consider mo yung apat na tenses niya. No? Yung isa dito. So, yun yung sinasabi dito. Ito. Yung sa number 2, ito yung pinapaliwanag ko ngayon. Hindi nga lang masyado naka-elaborate dito kasi yung binigyan ng apat na tenses, yung ano lang, yung, dito, yung verb lang, no? Iko hito, ikanay hito, ita hito, ikanakata hito, no? Dito naman ay adjective yan. Hindi lang nilagay yung ano, yung apat na tenses kasi obvious na, no? Nakasama yun no? Ganon din sa adjective, pati yung sa noun. So, yun yung ibig sabihin dito na sa ano na to. Isang example pa na hindi na natin ganitohin. No? Maliban doon sa hito. For example, gago. Dalawa lang. No? Pero hindi na natin ganitin kasi masyadong mahaba. So, dapat takanaon siya. No? Salit lang. Ano yung mas magandang nandito? Tukuro. Lugar. No? Yung gako at saka yung tukuro. Ibig sabihin, school. Tapos, place. For example, doon sa noun, no? Sakura. Sakura no gako. No? Doon sa noun, no? Ibig sabihin, Sakura school. Ay adjective. So, for example, ano yung mga okay, pwede rin. Furoy, pwede rin. No? Furoy. Furoy gako. Ibig sabihin, lumang school. No? Adjective. For example, Sukina gako. Yung adjective na ginamit ko dito, yung ski, no? Ibig sabihin, yung gusto ko na school. Gusto ko na school. Last dito yung verb. Ayun. Di kita gako. Di kita. Gako. Ibig sabihin, yung natapos na
na school. Yung natapos na school. Tapos nang gawin. Last dito, no? Yung sa Tokoro. For example, no? Noun. For example, Baguio na Tokoro. For example, Baguio. No? Tokoro. Ibig sabihin, sa Baguio, na lugar, no? Ay adjective. Ano ba yung dito? Urusay Tokoro. Pwede rin Urusay Tokoro. Salita, no? Doon sa Tokoro. Yume. Salita. Tuoy Tokoro. Pwede rin. Tuoy. Ibig sabihin, malayong lugar. Tapos na adjective. For example, Shizuka na Tokoro. Ibig sabihin, tahimik na lugar. No? Last dito, suburb. For example, no? Iku, Tokoro. Tokoro. Ibig sabihin, ang tahang lugar. No? Siguro nag-gets na to dito. So, hindi lang ito basta-basta na ganito, no? Consider yung apat na tenses. So, yun yung ibig sabihin dito sa number 2. And dito naman sa number 2, no? Sa number 2 na to, i-modify natin yung sentence. Dito naman is yung sentence mismo, no? Kaya natin, no? Dahil lang. Importante yung description, eh. Nouns. So dito naman, nouns which are various elements of the sentence are picked out of it and can be modified by it. No? So ito yung sentence na i-modify mo, tapos pag i-modify mo siya, pwede mo siyang gagamitin into various elements. Ibig sabihin, no, various elements is yung depende sa kung ano yung isusunod mo, no? Adjective ba na adjective ba, verb ba, or noun ba? Depende sa iyo, no? Tapos may sinasabi dito sa baba. When the nouns underlined in 2, 3, and 4 are modified, the particles of they and me attached to them respectively are unnecessary. Ibig palang sabihin, no, pag nakamodified yung noun, hindi na kailangan yung particles, no? When modified, particles are not necessary. So maglagay tayo ng tatlong example, no, para mas maintindihan natin. For example, ilagay ko muna yung hindi pa nakamodified, yung karaniwang alam natin, no? For example, kumain ako ng ramen kahapon. Kumain ako ng ramen kahapon. Ano example dito? Makipag-kita ako sa kaibigan ko bukas. Ano example dito?
Maglalaro ako ng game mamaya. Maglalaro ako ng game mamaya. Ito hindi pa to nakamodified, no? Para makita nyo lang kung paano siya i-modified. So, kino ramen o tabimasta. So, hasta tomodachi ni aimasu. Tapos ato de. Ibig sabihin ng ato de, mamaya, no? Mamaya. So, ato de, gimo o shimasu. No? So, ato de, gimo o shimasu. So, i-modified natin to. Pag nakamodified na yung sentence, ibig sabihin, meron kang gustong sabihin. No? Meron kang gustong ipahiwatig. No? Ito, baliktarin mo lang to. No? Yung part na yun, no? Yung part na to, baliktarin mo. Yung noun dito, yung ramen, at saka yung verb dito, baliktarin mo tapos naka-plain form yung tabimasta or yung verb, no? So, magiging ganito na siya. Tabita. Tapos yung tabita, ilagay dito sa unahan ng noun. Tabita ramen. Wala na to. So, since yung sentence is nakamodified na, no? Particles are not necessary. Kasama i-delete yung particles, no? So, kino tabita ramen. Ibig sabihin, ang kinain ko na ramen kahapon ay, no? Ang kinain ko na ramen kahapon ay, ibig sabihin, hindi pa yan tawag dito, naka-complete sentence, no? Ano pa lang, modification pa lang tayo dito sa sentence. So, yung pa-complete niyan, andun sa baba, no? Ito naman sa yung hasta tomodachi ni aimasu. Yung aimasu, yung plain form niya is aw. No? Aw. Ilagay mo yung aw dito sa unahan ng noun, no? Diyan. Tanggalin mo to, tapos yung ni hindi na kailangan, no? So, ibig sabihin yan, ang kaibigan na i-meet ko bukas ay, no? Nakaganyan na siya, no? Tingnan niyo ang pinagkaiba. Kumain ako ng ramen kahapon. Dito naman, ang kinain ko na ramen kahapon ay, no? Dito naman sa isa, last. Maglalaro ako ng game mamaya. Yung shimas, yung plain form niya is suru, no? So, ilagay mo yung suru dito sa sa unahan ng noun, which is yung game. Tanggalin mo to, pati yung particles kasi hindi na kailangan. So, ibig sabihin, ang laro na lalaruin ko mamaya ay, no? So, yun yung no? Yun yung ibig sabihin dito sa part na to. May mga example naman dito eh, no? Yan. Tingnan natin, no? Watashi wa shinshu iga o mimasta. Nanood daw siya ng movie last week, no? Nanood daw siya ng movie last week. Tapos, binaliktad yung mimasta. Tapos yung iga, nandito na. Tanggal na yung o. Kasi hindi na kailangan. Yan. Nagiging mita iga. Yung kanina dito, nanood ako ng movie last week. Tapos dito, ang movie na pinanood ko last week ay the movie that I saw last week. Hindi pa kompleto to, no? Ano example dito? Wansang wa ryu inde hataraite imasu.
Ibig sabihin, si Mr. Wang daw ay nagtatrabaho sa hospital. Tapos minimodify yung view-in, yung Hataraite imas naka-clean form. Ilagay siya dito sa unahan ng view-in. No? Tapos tanggalin yung de. So nagiging Hataraite ero view-in. Una, si Mr. Wang nagtatrabaho sa hospital. Dito naman sa naka-modified na, ang hospital na tinatrabahoan ni Mr. Wang ay may kasunod pa yan. No? Last dito, Watashi wa asta tomodachi ni aimasu. Binaliktad yung aimasu at saka yung tomodachi. Naka-clean form yung aimasu. Naka-out siya. Yan. So, dito una, makipag-meet ako sa kaibigan ko bukas. Dito naman, naka-modified. Ibig sabihin, ang kaibigan na imi-meet ko bukas ay, no? So, yun yung ano, no? Yun yung ibig sabihin dito sa to. Hindi naman siya mahirap intindihin eh. So, I hope na-gets to dito, no? Hindi naman siya mahirap intindihin. Tapos dito naman sa number 3, the noun modified by a sentence can be used in various parts of a sentence. Ito na siya ito na yung pakumplito. Yung pakumplito na to dito, no? So, the noun can be used So, dito, the noun modified by a sentence can be used in various parts of a sentence. Pagkukumplituhin mo pala siya, iba't iba yung iba't iba yung parts na maidugtong mo dun sa nakaano na siya, naka-modified na sentence. Ito, kahit ito na lang din yung example natin dito para mas maintindihan. Ito. Yung naka-modified lang, kumplituhin natin. Yan. So, since sinasabi dito, various part of a sentence, iba-iba yung pwede mong ilagay dito. No? So, for example, ang kinain ko na ramen kahapon ay, for example, sa na adjective, ay gusto ko. No? Yan. So, kino tabita ramen wa. Skides. No? Yan. So, an example dito, ito pa rin. No? Para maintindihan kung ano yung tinutukoy dito na various part of a sentence. Ito yung tinutukoy. No? Pwede mong papalit-palitan yung dulo ng sentence. No? Kino tabita ramen wa. Taka. Kata. Yes. Ibig sabihin, ang kinain ko na ramen kahapon ay mahal. No? Yan. Pwede mo rin sabihin na ito po ang kinain ko na ramen kahapon, no? Hindi mo nalagyan dito, no? Paglagyan mo siya dito ng demonstrative sa pinakauna, after ng ramen, no? After na ma-modify mo yung noun, naka-des na diretso, no? Ito. Yun yung tinutukoy ng various parts, no? Of a sentence. Right, wala na to. Ramen des na lang dito. Kino tabita ramen des. Tapos dito, nakakuriwa. Ayan. Kuriwa, kino tabita ramen des. Ibig sabihin, ito po ang kinain ko na ramen kahapon. No? Ayan. So, yun yung yun yung ibig sabihin dito sa part na to. So, para mas maintindihan, another example dito. So, ang kaibigan na i-meet ko bukas ay, for example, si Mr. Tanaka.
So, asta, automodachi wa Tanaka-san desu. Pwede mo rin sabihin na nakaganito. Tanggalin mo na lang ito dito. Tanaka-san wa Tanaka-san wa asta automodachi desu. Ibig sabihin, si Mr. Tanaka ang i-meet ko bukas na kaibigan ko. No? Yan. Pwede mo pagbalik rin eh. No? Walang pattern. Walang nilagay na pattern. Bakit? Kasi various part of sentence. Kaya walang nilagay na pattern eh. Kasi pwede mo pagbalik rin. No? So, Tanaka-san wa asta automodachi desu. Si Mr. Tanaka ang imimit ko bukas na kaibigan. Ang kaibigan na imimit ko bukas ay si Mr. Tanaka. No? So, kung napapansin yung ibang sentence, may pattern, no? Ibig sabihin, pag may pattern, hindi mo pwedeng pagbabalik rin, no? Dito naman, okay lang. So, ato de sorogi mo wa. For example, mobile, DJ, this. No? Yan. Ato de sorogi mo wa, mobile DJ, this. Ang laro na lalaroin ko mamaya ay Mobile Legend. No? Yan. Mobile Legend. So, pwede ring baliktarin mo to. So, ato de sorogi mo Mobile Legend wa. Yan. Mobile Legend wa ato de sorogi mo desu. Ibig sabihin, ang Mobile Legend ang laro na lalaroin ko mamaya. No? Ibig lang sabihin dito, no? Yung involved dito sa sinasabing various part of a sentence is verb. Ay adjective din. Na adjective. Pati yung noun, no? Yan. Example dun sa na adjective ito eh, no? Ay adjective ito. Yan. Tapos sa noun, no? Yan. Nakalimutan ko yung ano dito. Itong dachiwa. Nakalimutan ko yung ano dito, example dun sa verb, no? Sa verb. Ano yung magandang example dito sa verb? Dahil lang, no? Maglagay lang ako ng example dito sa verb. Ito, tingnan ko, pwede ba to? Pwede ba? Suro, isa. Silent lang. O pwede ba to, no? Ito. Ang binigay. Ito ang binili ko na. Ito ang binilog ko na. For example, cake. Kuna, cake. Yan. So, kuriwa. Tapos, pag noun siya, diretso na siya, no? Ay, sorry, pag verb siya, saglit lang. Mirasan ga asundi ita uchi ni Miko ga nakagat. Kailangan may noun, no? Kailangan may noun, no? So hindi ko kasi nalagyan ng noun. For example, ang bahay, ang tinitirhang bahay ni Mr. Juan ay mayroong ano lang, no? Ay, aso. Pwede din. Ay, walang aso. So, Juan sang, no? Sondero.
sundeeru, uchi wa, tapos niku, ino ga imasen. So ito is a verb, no? Yan. Kailangan talaga maglagay pa ng noun dito para mabanggit yung verb, no? Yan. So siguro okay na to dito. May mga example naman dito eh, no? So kori wa mira-san ga sundeita uchi desu, no? Tapos mira-san ga sundeita uchi wa furoi desu. Ay naka-adjective ay adjective. Mira-san ga sundeita uchi o kaimashita, no? Yan. Naka-verb naman siya dito, no? Dito naman, watashi wa mirasan ga sundeita uchi ga suki desu. Ibig sabihin, tinitirhan daw ni Mr. Miller na bahay ay gusto niya. Mirasan ga sundeita uchi ni niku ga imashita. Ibig sabihin, yung tinitirhan daw na bahay ni Mr. Miller ay mayroong pusa, no? Mirasan ga sundeita uchi e itakoto ga arimasu. Ito naman sa experience, no? So, ibig sabihin, na-experience na pumunta sa sa bahay ni Mr. Miller, no? Ibig sabihin pala dito, malawak pala to. Pwede siya sa experience pattern. Pwede siya sa verb type form. Lahat na ano, no? Basta tugma siya, yung mga pattern natin, pwede siya dito, no? Ganun lang siya tingnan, no? Pero masyadong malawak pala siya, no? Na sinasabi ditong various parts, masyadong malawak siya, no? Kasi halos lahat ng pattern pwede mo i-dikit dito, eh, no? So, yun yung ibig sabihin dito sa 3. Yung noun modification. Tapos dito naman sa noun ga. Baka may tanong ka dito, no? Si Mariel Sang, wala kayong tanong dito, ma'am? Wala po. Wala. Si Maricel Sang. Wala po. Ayun na lang pala yung nakasurvive. Oh. Ayan. Ano? Kaya mas kailangan namin yan, Sensei. Kasi hirap pa talaga kami. Oo. Okay lang yan. So ngayon proceed tayo dito sa baba. Yung sa noun ga. So when a sentence modify a noun, the subject in the sentence is indicated by ga. In a sentence. Modify a noun, the subject is indicated by ga. So, if ever na hindi nyo pa masyadong mag-gets to, balik-balikan nyo lang. I-add kung i-upload ko to doon sa sa folder, no? Check nyo lang, ando na ito, no? I-upload na. So, Okay, Sensei. Arigato. So, dito, sa noun ga, when a sentence modified a noun, the subject of the sentence is indicated by ga. Ibig pa lang sabihin, kung sino yung subject, pag naka-modify na yung noun, kung sino yung subject, naka-indicate by ga. Kung sino yung taong doer dun sa sentence, no? So, for example, no? Kori wa. Kori wa. I-ano muna natin. Yung hindi pa naka-modified. Gumawa si Mr. Tanaka ng cake. Gumawa si Mr. Tanaka ng cake. So, Tanaka-san wa kiki o
Tsukurimasta. No? Yan. Tanaka-san wa kiki o tsukurimasta. So, pag naka-modified na yung sentence, yung wa dito is magiging ga, no? Pag tao to, no? Yung noun dito pag tao. Tapos siya yung subject, no? Kasi may tao pero hindi naman siya subject dun sa sentence eh. Dapat subject siya. So, for example, ito, modify natin to. Tsukuta. Yan. Tsukuta kiki. For example, ito. Kuri wa Tanaka-san ga. So, magiging ga. So, magiging ga yung wa. No? Ibig sabihin, ito po ang cake na ginawa ni Mr. Tanaka. No? Ito po ang cake na ginawa ni Mr. Tanaka. No? Kuri wa Tanaka-san ga tsukuta kiki desu. No? So, na example dito, ginawa ko lang ano eh. So, for example, ang magpapadala ng pera ang parents ko bukas. No? So, hasta Ryushin wa Kani o Okurimasu. So, i-ano natin to. Modify natin to. So, magiging okuro siya. Ilagay natin siya dito. So, yung wa dito, magiging ga na. Magiging ga na. So, hasta Ryushin ga okuro okane wa. For example, 5,000 piso. No? Ibig sabihin, ang pera na ipapadala ng parents ko bukas ay 5,000 pesos. No? So, nakaga siya, no? Yan. Nakaga kasi nakamodified yung ano mo dito eh. Nakamodified yung noun mo dito eh, yung okane. Andito na yung verb, naka-plain form na siya. Pag hindi siya nakamodified, bawal iga yung wa, no? So yun yung tatandaan nyo dito, no? Kung sino yung gumawa ng action or subject. Pag nakamodified na, gagawin mo siyang ga, no? So yun lang naman yung ano doon, ibig sabihin doon sa part na to. Example din dito. Mira-san wa keke o tsukurimashita. Ibig sabihin si Mr. Miller ay gumawa ng cake. Tapos kori wa Mira-san ga tsukuta keke desu. Nagiging ga yung wa. Yan. So, siguro okay na to. No? Hindi naman siya mahirap intindi ito dito. Tapos dito naman sa number 4, mundayong. So, verb dictionary form, jikan, yakusoko, yoji. Jikan, yakusoko. Tapos, yoji. So, yung jikan is oras, yung ibig niya sabihin. Yakusoko naman is appointment. No? Yuji is task or something to do. Yan. So, since nakalagay dito, verb dictionary form, isa lang yung involved. Ito, noun to siya, yung tatlo na to. Pero isa lang yung involved, verb lang, hindi mo pwedeng
didikitan ng adjective, na adjective, pati yung noun. No? Unahin natin yung jikang. For example, Cairo. Cairo, jikang. No? Ibig sabihin, oras ng uwi. No? Oras ng uwi. So, since naka-verb dictionary form siya, no? Bawal mo siyang i-form, ta-form at saka sa past tense negative. No? Isa lang present tense positive na naka-plain form. No? So, ano example dito? Tabero, jikang. So, ibig sabihin, oras ng kain. No? Dito naman sa yakusoku, appointment. For example, aw yakusoku. Oras ng meeting. Appointment ng meeting. No? For example dito, miro yakusoku. Ibig sabihin, appointment ng panonood. No? So, dito naman sa UG, for example, Iko UG. No? Yan. Ibig sabihin, aalis kasi may gagawin. Merong gagawin. May task na gagawin. UG yun yung task, no? Yung salitang merong gagawin, something to do. So, ano example dito? Yung UG, Cairo UG. O pwede rin salitang, yung mas magandang dito, verb dito. Soro UG. Pwede din. Yan. Soro UG. Ito na. Turo na lang. Toro UG. Ibig sabihin, aalis kasi may tawag dito. Aalis, no? Ganun din Aalis kasi may kukunin. Merong kukunin. Pangit kasi pag hindi complete sentence kumplito natin, So, Cairo jikang. So, ang oras ng uwi ko ngayong araw ay alas 3. No? And ang oras ng uwi ko ngayong araw ay alas 3. No? So, Q, Cairo jikang ga. Sangji des, no? Dito naman, dahil busy ako ay wala akong oras kumain. No? Yan. Dahil busy ako ay wala akong oras kumain. So, Isugasi desu kara tabero jikang ga arimasen. Yan. Dito naman, bigyan natin ng example para mas maintindihan. Example, ang appointment ng meeting ko bukas. Ang appointment ng meeting ko bukas ay sa, for example, Santa Cruz. Lugar, no? Santa Cruz. So, asta no yakusoku wa. Asta no. Tapos, yakusoku. Asta no yakusoku wa. Tapos,
Santa Cruz des. Ay, sa Santa Cruz, no? Ano example dito? Meron akong appointment bukas ng panonood ng movie. No? So, hasta meron aiga o meron yakusoko. Meron yakusoko wa arimasu. Yan. Hasta iga o meron yakusoko ga meron yakusoko ga makaga pala ito dito. Yan. Arimasu, no? So, last dito sa UG, no? So, Q wa siya kusyo e. Siya kusyo e. Tapos iku UG ga arimasu. No? So, ibig sabihin, ngayong araw ay meron akong gagawin sa City Hall. No? So, ngayong araw ay meron akong gagawin sa City Hall. No? Yan. Ikuyuji ga arimasu. Ito naman sa sa turo, for example, kaisha de dugo, for example, dugo o tapos turo yuji ga arimasu. Ibig sabihin, meron akong kukunin na tools sa company. Meron akong kukunin na tools sa company. Something to do to it. No? Yung salitang meron akong kukunin na tools sa company. No? So, yun yung pinaka-last dito, no, sa part na to. Wala kayong tanong dito kasi mag-split ako ng assignment, no? Nasasagutan natin doon sa lesson 22. Wala naman, no? So, kung wala is... Sensei? Napansin ko po, no, yung sa sentence po talaga, ginagamitan lang po, balik-balik lang yung mga verb na napag-aralan natin nung nakaraan, di ba? Yung mga verb, tulad ng mga, yung mga verb na napag-aralan natin dati, ba? So, yun pala, kailangan talaga ma-memorize lahat yung mga verb na yun kasi pabalik-balik lang siya usually sa sentence. Yun lang yung, napansin ko usually yung mga sentence, pabalik-balik lang yung mga yung pag alam ko kasi yung isang sentence automatic, pwede mo nang i-apply to lahat, no? Ito. Kaya pala. Kasi parang ilalagay na lang yung mga yung mga sentence na yung mga verbs na ginamit ko pabalik-balik. For example, pag alam mo na yung importante doon is yung yung pattern, yung pagkakasunod-sunod, no? Kasi pwede mo naman papalit-palitan yung verb dito. Ito yung verb natin dito. So, ito yung verb natin dito, no? Iba, same lang yung kadalasan, same lang yung ginagamit ko, pero magkaiba yung pattern, no? Yung importante yun lang, kailangan lang identify na lang yung pattern para at least kasi pag identify mo na yung pattern, pag kahit pipili ka lang dito ng verb gusto mong gusto mong gamitin, no? Yan. Importante ng pattern. Parang familiarize mo na yung verb. Para i-familiarize mo na lang yung verb, no? Importante talaga pattern yung pagkakasunod-sunod, no? Kasi okay po. Arigato, sensei. Kasi magiging useless kasi na, for example, gagamit ako ng ibang verbs tapos yung na-disregard is yung pagkakasunod-sunod ng pattern, no? Yun lang. Yung lang, pagkakasunod. Ayun nga po. No?
dito siya makikita sa 178 no? Na nalibad doon sa ano no, in 5 book. Yung, Opo. if ever na gusto mong mag-memorize ng vocab. So, yun yung ano doon. Arigato, sensei. Oh. So, ngayon is ipaliwanag ko muna to. Yung sa 22. So, dito, yung kadalasan, ito din yung ginagamit pabalik-balik, no? Yung tsukaimasu, kaimasta, karimasta, agimas, tsukorimasta. Pero dapat alam mo to kasi pabalik-balik na yun, no? So, so korikara tsukaimasu. So, ibig sabihin naka ano to, naka modified yung noun dito, yung drawing, no? So, magiging plain form to, no? Yung plain form. Tapos, yung book dito, yung ano dito, yung book dyan, nakalagay, yun yung i-modify mo dito sa sentence, no? So, koriwa, korikara, tsukau hondes. So, lagyan mo lang siya ng koriwa, tapos i-erase ulit, tapos plain form, tapos ilagay mo to. No? Tapos dito naman, naka-plain form yung ano, naka-plain form yung verb, no? Yan. Imas, yung imas, plain form niya is ero. Yung tatandaan niyo dito para ano kayo, magaling kayo magsalita ng yung go. Yung ano, yung verb conjugation. Top form, plain form, no? Top form, plain form, tapos yung ano, yung mga pattern, pati yung vocabs, no? Hindi din kasi pwede na vocabs na tapos wala kang pattern, no? Dapat alam din yung plain form, no? Yung mga ano natin, conjugation. So dito is naka-plain form yung verb, no? So dito naman naka-plain form yung unang bracket. Yung verb dito naka-plain form to. Tapos yung interrogatives is interrogatives yung dito, ilagay, no? Yan. Tapos dito naman kayo yung magtatanong tapos kayo yung kukumpleto dito sa tanong to. Tapos kayo din yung sasagot, no? Naka-base dun sa drawing. For example, Shinbun o yun di Hirohito wa dare desu ka? Sino po yung nagbabasa ng newspaper? One sang desu. One, no? Dito naman, one sang wa donohito desu ka? Ibig sabihin, saan dyan si Mr. Juan? So, Shinbun o yun di Hirohito desu. So, ganun lang, no? Kung paano siya sagutan dito. Turo mo ito yun. So, pag-analyze lang yung sentence na yun. Tapos, dito naman sa number 5, yung naka-modified. Yung jikang dito, lalagyan mo ng verb dyan na naka-modified na. No? Tugma mo lang siya sa sentence. For example, sa Shinbun no yung jikang ga arimasu ka? So, ibig sabihin, meron ka bang oras ng pagbabasa sa umaga ng newspaper? No? Ito naman, ano yung missing dyan? No? Paka-analyze yung sentence para makuha mo yung ano dito. Yung sagot dito. No? Pero i-discuss ko naman yan siya bukas para mas maintindihan siya talaga. So, dito naman sa 6, so, kasuko de nihongo hanasu hito ga imasu ka? So, ibig sabihin, doon ba sa pamilya mo, meron po bang nagsasalita ng Nihongo? No? So, nibang, Yoro bikusoro jikang ga arimasu ka? Meron ka bang oras sa gabi na pag-aaral ng Nihongo? Dito sa number 2, no? Sangbang, ima tsukatero Nihongo no honwa do desu ka? Ibig sabihin, kumusta daw yung, yung libro na Japanese book na ginagamit mo ngayon, no? So, yung bang, hajimite naratagay kokugo wa nan desu ka? So, kung ano daw yung unang natutunan niya na foreign language o ano yung unang alam niya
na foreign language, no? So, yun yung ibig sabihin dito sa assignment. What does it say?